voluntaryo mula sa proposisyon at voluntaryo mula sa oposisyon. Yung iba, kayo ang mga tagapakinig, no? Sa magpapalitan ng kanilang opinion. Maghanda kayo, makinig kayo ng mabuti at maghanda para sa pagpapahayag rin ng inyong mga sariling opinion tungkol sa ating paksa. Pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng pamayanan. Okay, sisimulan natin ang ating pagdidebate mula sa grupo ng proposisyon. Ako at ang aking kasamahan ay higit na sasangayon sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng pamayanan. Dahil ito ay nakatutulong sa ating kalusugan. Tama ka, Christine. Kapag malinis at maayos ang pamayanan ay maging ligtas tayo. Ako at ang aking kasamahan ay hindi sasang-ayon sa pagpapanatili ng kalinisan. Dahil para sa amin, sa halip na maglilinis ang mga tao ay maghahanap buhay na lamang sila para may mapakain sa mga anak at sa buong pamilya. Maging ligtas naman tayo sa sakit kung may pagkain tayo. Hindi lamang tayo maging malusog kung may pagkain. Kailangan din na maging malinis at ligtas ang ating tahanan, paligid at pamayanan. Ako rin ay hindi sasang-ayon sapagkat wala namang pagkakaiba ang pamayanan na malinis at hindi malinis, parehas na ito likha ng mga tao. Total, hindi naman lahat ay papalaga ng kalinisan. Kung ang ibang tao ay hindi nagpapahalaga para sa pagpapanatili ng kalinisan sa pamayanan, ay dapat natin silang turuan, huwag gayahin at huwag sabayan. Marumi man o malinis ang ating pamayanan, wala itong kinalaman sa ating pang-araw-araw na gawain. Ang mas mahalaga ay may mabuti tayong pag-uugali at pakikitungo sa kapwa. Ang pagpanatili ng kalinisan at kaayusan ng pamayanan ay isa sa mabuting pag-uugali na dapat taglayin ng bawat tao. Kapag malinis at maayos ang ating pamayanan at bahay, ay maraming tao ang nahalina at nagkaroon tayo ng maraming kaibigan. Ako rin ay naniniwala sa sinabi ni Jumari na mas mahalaga ang mabuting pag-uugali at maayos na pakikitungo sa kapwa. Hindi ibig sabihin na kapag hindi nagpapahalaga sa pagiging malinis ay wala tayong kaibigan. Dahil sa pagkakaroon ng kaibigan ay naaayon sa iyong ugali. Ugali pa rin ang mas mahigit. Tama nga na mas higit ang mabuting pag-uugali kaysa sa malinis at maayos na pamayanan. Ngunit dapat isaisip ng bawat taong nakabalikat ng pagpapanatili malinis at maayos na pamayanan. Sang-ayon ako sa iyong ayan. Kapag mabuti ang pag-ugali ng isang tao, ay marunong siyang magbahalaga sa kalinisan. Ang pagiging malinis ay pagpapakita ng kabutihan. Tama kayong dalawa, pero hindi kong pahalagahan ang pagkaroon ng mabuting paitungo sa kapwa kaysa paglilinis dahil nag-aaksaya lamang ako ng oras. Tama lahat ng sinasabi ninyo, ngunit para sa akin, hindi mahalaga ang pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng pamayanan. Ang mahalaga ay mamuhay tayo ng maayos at hindi na nalaman sa kapwa. Ikinatutuwa kong marinig ang opinyon ng bawat panig. Ngayon ay pakinggan naman natin ang mga opinyon mula sa tagapakinig base sa inyong mga narinig na mga opinyon, ang proposisyon at oposisyon. Ano naman ang maidagdag ng mga tagapakinig natin? Para sa akin, mahalaga talaga ang kalinisan at kaayusan ng ating pamayanan. Dahil kung ang ating pamayanan ay malinis, magiging ligtas tayo sa sakit. Marami rin ang nahalina sa lupian ng pamayanan. Para sa akin, malinis man tayo o hindi ay wala itong pinag-iiba. Titira din tayo sa iisang pamayanan. Para din sa akin, kapag palaging malinis at maayos ang pamayanan, ay makapagtatrabaho tayo ng masigla at walang mga kalat na makakadlang sa ating pag-iisip. Ako rin ay sangayon sa pagpanatili ng kalinisan at kaayusan ng pamayanan dahil bukod sa maging ligtas din sa sakit at makapagtrabaho ng maayos, makakatulong pa tayo para pangalagaan ang kalikasan para ligtas tayo sa sakit at kalamidad. Ang mas mahalaga para sa akin ay ang pagkakaroon ng trabaho
makaligtas sa sakit at kalamidad. Base sa ating napakinggan, may nagsasabi na higit niyang pinapahalagahan ang kalinisan at kaayusan ng pamayanan. Meron ding nagsasabi na hindi niya pinapahalagahan ang kalinisan at kaayusan ng pamayanan. Ang mas mahalaga ay ang mabuting pag-uugali. Ngunit, anuman ang ating opinyon, sang-ayon man tayo o hindi, ito ay igagalang natin. Hindi natin masasabing tama o mali ang ating opinyon dahil ito ay sariling pananaw ng bawat isa. Ngunit sa kabilang dako naman, kailangan din natin ang mabuting pag-uugali at pagpapahalaga sa kalinisan dahil ito ay magagamit natin sa pang-araw-araw natin na pakikisalamuha sa ating pamayanan. Ayon nga sa kasabihan, Save the Mother Earth. Ito ay nangangahulugan na pahalagahan at proteksyonan natin ang ating kalikasan. Meron din kasabihan na nagsasabi, ang pagiging malinis ay kabalikat o salamin ng pagiging makadiyos. Ito rin ay papanig sa ating pagpapahalaga sa mabuting pag-uugali. So ito po, si Ginang Valeriano, kasama ng aking mga mag-aaral, ang inyong napakinggan at mapapanood ay bahagi lamang ng aming pagtuklas at pagsasanay para magkaroon ng kakayahan sa pagdidebate o pagpapahayag ng aming opinyon. Ako po ay nagsasabing maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat. Sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng pamayanan. So makikita natin lahat ng mga nakikilahok ng mga bata ay nagpahayag nila ng maayos ang kanilang mga opinyon at ipapaliwanag at naiintindihan natin. Maging sa proposisyon man dito at sa oposisyon. Para sa akin, lahat ng inyong opinion ay tama. Wala namang mali doon. Dapat magiging malinis tayo at ipinahayag naman sa kabila na hindi lang kalinisan at kaayusan ng pamayanan ang kinakailangan, kundi yung kalusugan natin at saka yung paggawa natin para sa kabubuhay natin. Lahat na yun ay kinakailangan. So, congratulations, tama, at nakikilahok naman lahat, ano? No? Sana, yung iba pa naman na nahihiya pa, maibigay rin nila ang kanilang mga opinion. Yun lang, congratulations, at matagumpay ang inyong pagdidibate. Okay, sa unang-una, bigay ng guro ang inyong paksa. Inyong tatalakayin. Okay, ang paksa ay tungkol sa pagpapanatiling ang pangkalinisan at kaayusan sa ating pamayanan. Okay, pagkatapos, ang inyong gulo na pangkat kayo sa 5. Okay, para makapagbigay kayo ng inyong mga opinion tungkol sa inyong paksa. Okay. Then, so ang bawat grupo ay nagbibigay ng kanilang mga opinion, no? Magagaling ng mga opinion. Okay, then pagkatapos sa pagbibigay ng mga opinion ng bawat grupo, pinapangkat din ng guro ang 5 grupo sa 2 na lang. Yung tinatawag na ang isang grupo, grupo ng proposisyon at ang isa ay grupo ng oposisyon. So, anong ibig sabihin ng grupo ng oposisyon o grupo ng proposisyon? Meaning, kasang-ayon sa inyong paksa. At ang isang pangkat
mali. Kay bawat mga ang papaliwanag ninyo, bawat grupo ay pawang mga tama. No? Okay, then, pagkatapos, pagdidibati ng dalawang grupo, ipinaliwanag din ng guro na walang mali sa inyong pagpapaliwanag tungkol sa proposisyon o tungkol sa oposisyon. Okay, then sa inyong pagdidibati, magaling kayo. No? Congratulations sa inyong pinakita mo. Ano gayon? Modulation voice. Mga magagaling kayo. So, pwede na kayo mag-akuan. Kumpisa ka na mga pagdidibati. So, congratulations. Kay Ma'am Cherry Joy Valeriano sa kanyang pagbibigay ng magaling na pagtuturo sa inyo. Salamat sa ating dalawang murado. Doon nagtatapos ang ating pagdidibati. So, maaari na kayong babalik sa inyong mga upuan. Huwag